Chapter 2. Bago pumasok sa sasakyan nagpadala ako sa kanya ng mensahe. Bastos, kainis. Nandito na po tayo ma'am, sabi nung isang bodyguard na nasa front seat. Nakita ko rin naman ang reply nito. Shut up, fertile. Ha, ako pagong. Sa ganda kong ito tatawagan niya akong pagong. Naiinis na isinuot ko yung sunglasses na nakita ko sa may drawer kanina, bago lumabas nil iPad pa ng hangin ang buhok ko. Fit na fit yung dress na suot ko kaya naman expose ang curve ng katawan ko. Parang model akong naglalakad papasok sa company building, pero nasa Syria iyon ang sumunod sa akin mga bodyguards. Nasa hagdan na ako pero tumigil ako at nilangon sila. Pwede ba wag niyo na akong sundan, nasa building na ako okay? Naiinis na sabi ko. Nagpatuloy ako sa palalakad pero napatid ako sa isang baitang ng hagdan, muntikan ng masabsab nang may humawak sa braso ko at hinala, ako nito kaya sa dibdib niya ko napasabsab. Clumsy, aniya, sabi nung lalaki agad naman akong humiwalay dito. Ano ba sabi ko at itinulak siya ng bahagya. Wow miss isi baka mahulog ka at hindi nakita mas alo. Sabi ni sabay kindat. Landi naman ang lalaking ito. Inirapan ko siya saka naglakad papasok sa building. Pumasok ako sa elevator at akmang isasara na ng may kamay na hamarang. Hi, I'm Zegan, Zeus Montero, sabi nung lalaking tumulong sakin kanina. Tinatanong ba kita? Tsaka Montero. So kapatid niya yung unggoy na yun. Sorry but I don't talk to strangers, maldit ang sagot ko. Hindi naman ako strangers, nagpakilala na nga ako diba, sabi niya. Hindi ko ito pinansin at saka pinindot ang 30th floor kung saan, ang office ni ano nga bang tawag ko dun. Sangit. Ano mo yung unggoy si Kervan, tanong ko. Yung seo na ibig mong sabihin. Well kuya ko siya, sagot nito. Himala may kapatid din pala siya, akala ko mag-isa lang siya sa buhay. Nang tumunog ang elevator lumabas agad ako at nagtungo sa office ng CEO. Basta-basta lamang akong pumasok nang hindi ko makatok, kaya nagulat ako nang may nakita akong babaeng nakaupo sa lamesa nito at parang uod na nililangkis, ang kamay sa leeg niya at inaakit siya pero hindi niya naman ito pinapansin. Kervan, tawag ko. Inangat niya ang ulo niya bago ako tinitigan ng malamig at pinandilatan ang lalaki sa likod ko. What makes you think that you're allowed to go here? Hindi ko alam kung sino, ang tinutukoy niya, akmang magsasalita ako nang nagsalita yung lalaki sa likod. Kuya, mom wants to talk to you, sabi nito at nilagpasan ako. Pumasok din ako at umupo sa couch, bahala sila sa buhay nila. Ipinatong ko ang una na nasa couch sa binti ko sa katiningnan, ang babae na ngayon ay nasa gilid na. Tinaasan ako nito ng kilay kaya tinaasan ko rin siya ng kilay. Ahitan ko yan kilay mo dyan, malanding higad. Go home Zegan. Malamig na sabi ni Kervan at agad na itinuon ang atensyon sa laptop. Ayoko, gusto ni mama. I don't want to talk to her. Don't you understand? May diing sabi niya tumigil ito sa pagtatype sa laptop. Ilang words yun? Heist. Ba't ko ba binibilang kung ilan ang lumalabas na salita sa bibig niya? Pero kuya, giit ni Zegan. Go home Zegan, while I'm still holding back. May diing sabi nito. You better go too, Clara. I need to talk to my wife in private. Sabi niya at ibinalik na ang atensyon sa laptop. But honey you did tell na wala ka pang asawa, sigaw nito kay Kervan. Meron din ba ako? Tanong niya. Arg. Beach. Iritang sabi niya at nanlilisik ang matang tiningnan ako. Farewell. Pang-iinis ko pa saka ito inirapan. Padabog nitong kinuha ang bag nito na nasa kabilang sofa saka ito umalis. Kuya why didn't you tell me that you're already married na? Zegan asked, hindi pa pala siya umaalis. Tigas din ng liver ng lalaking ito. Oo, panlipunan ng pera sa atay. Anong sinabi ko sa'yo Zegan? Sinabi niya, para. Get lost. Sabi niya at nagtitimping hindi ito masuntok, dahil sa maipit na pagkakakuyom ng kamao niya. Umalis na lamang ang kapatid niya at nang kami na lang dalawa sa loob ng opisina niya, inayos niya muna ang kwelyo ng suot niyang white polo at button, ang first to third button nito. So, dahil pinirmahan mo na ang kasal kontrata, diretso lang sa punto. Tungkol saan ba ito? Itinanong ko. I want you to manage the whole corporation while I'm in a business trip. You'll be my acting CEO since you're my wife.
Sabi niya at inabot sa akin ang isang itim na folder. What? Mag-a-acting CEO ako, nababaliw ka na ba? I don't even know how to build my own business. How can I manage a whole corporation hanggang pagmomodel lang ako? Reklamo ko. Kagulat naman siya ako magmamanage sa buong korporasyon niya habang siya ay nagpapakasaya sa ibang bansa. And yes, ako yung nagmamodel sa mga designs ng isa ko pang friend na pinamagazine niya, para daw may pagpipilian ng customers niya if ever na gusto nitong magpagawa or bumili. Don't worry, I'll teach you the basic techniques, still you need to practice all of what I am going to say. I will be gone in April to June. I don't trust you but I needed to, sabi niya. Aba, we don't trust you, daw pero hahayaan akong mag-manage sa company niya. Loko pala ito. I don't trust you ka dyan. Kung itusok ko yung ballpen sa mata mo. Wala rin akong tiwala sa'yo, nginisyon ko siya. Seryoso ako babae, sinabi niya. I'm serious, okay, I'll shut my mouth. I said at umakasyon na isinip ang bibig. Ang sama kasi ng tingin niya, parang papatayin niya ko sa kinatatayuan ko gamit ang tingin niya. You need to read all of that. At pag-aralan kung paano ito i-manage. We only have 2 months to practice. And if there's an immediate conference meeting, call me. Aniya. Matapos niyang i-discuss lahat sa akin, inaya niya akong lumabas sa opisina niya, ipapakilala niya daw ako sa mga empleyado niya. Nang makarating kami sa mga empleyado niya, tumikim siya at aagad naman silang tumalima. Pwede bang makuha ang atensyon niyo? Sinabi niya. Tumikim ito bago nagsalita. I want you to meet my wife, Ella Rose Flores Montero. She will be your boss 2 months from now since I'll be in a business trip in London. If you have some reports or anything you can just give it to my sekretarya, sabi niya. Binilang ko ang sinabi niya. Mga 20 ata. Teka, napapadalas na ang pagtawag niya ng my wife Well, mas gusto ko yun kisa sa babae. Nagsitangguan na ang mga empleyado niya saka nagsibalikan na sa kanilang mga area. Sunod namin tinungo ang mga head nila like CFO, directors at iba pa. Matapos iyon nagutom ako kaya naman magpapalam sana akong kumain ng pigilan ako nito. Our food is on its way. Don't waste your time para lang maghanap ng dine-in restaurant. He said pero wala sa akin atensyon nito. Busy kasi ito sa pagtatype sa laptop niya kaya wala sa akin ang atensyon nito. Umupo na lang ulit ako sa leather couch at kinuha ang phone ko sa purse. Naglaro ako ng word escape, napaka-boring naman. Pwede na ba akong umuwi pagkatapos natin dito? I asked. Okay, maikling sagot nito at hindi na ako pinansin. Arg! Bastos talaga. Nakauwi na ako sa bahay, ipinadala na rin ni Unggoy ang mga folder na kailangan kong pag-aralan. Pumasok ako sa kwarto at inilagay lahat ng folder doon, maaga pa naman 5 PM pa ng hapon Tinawagan ko muna ang landline sa ibaba, tinatamad akong bumaba Sosyal sa pamamahay na ito may butler. Butler ba tawag doon ay waiter, pala whatever basta yung nauutusan mong kumuha ng kakailanganin mo. Hello po, pwede niyo po ba akong dalhan ng pagkain at kape? Tanong ko. Oho ma'am, sige ipapaakyat ko na lang po, sagot nung butler na sumagot sa tawag ko. Salamat ho, ibinaba ko na ito at saka nagbihis ng pambahay. Isang cotton short at oversized shirt ang isinuot ko, komportable kasi ako sa ganon. Habang hinihintay ang pagkain, naisip kong tawagan ang numero ng kaibigan ko, memorize ko kasi ang numero niya. Matapos ang ilang ring sumagot ito. Hello, this is Jean, the owner of Boutique, how may I help you? Mabilis na bati niya. Jean, tawag ko. Who is this? Tanong niya. Si Ella Rose, sabi ko. Ella, bruha ka, alam mo bang isang linggo na kitang hinanap, wala nadang nagmamodel sa gawa ko, umuwi ka na kaya? Wala daw ayaw mo ngang ipasukat sa akin yung wedding gown na gawa mo. Buti pa si Kat. Kasi basta mahabang kwento, ikukwento ko na lang pag nagkita tayo. Sabi ko. Umuwi ka na, Ella, umiiyak na si Lee dito. Sigaw nito sa kabilang linya. Kumusta si Lee? Tanong ko. Umiiyak nga diba? Alangan naman, tatawa-tawa rito habang wala ka, parang tanga. Sarkastikong sabi nito. Tatawagan kita kung kailan ako makakauwi, napaka-komplikado kasi ng sitwasyon ko
Sabi ko. Ay bahala ka sa buhay mo basta umuwi ka na dito bukas, kung hindi hihingi na ako ng tulong sa mga pulis. Sabi nito at pinatay ang tawag. Kainis naman. Sabi ko at napasabunot sa sariling buhok nakaka-frustrate naman. Mahal ng anak ni Tita Rina sili iniwan niya muna. Sa akin kasi nasa abroad siya at nagtatrabaho, yung tatay niya naman ewan ko saan na yun sana namatay na lang siya. Kainis. Ewan ko pero nang maalala ko ulit, ang pamangkin ko ay agad na nagsituluan ng luha ko. Miss ko na ang pamangkin ko, kailan ba kasi ako makakaalis dito? Dahil na rin siguro sa pagod at kakaiyak ko ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Kinabukasan. Fervent POV. Nagbabasa ako ng dyaryo habang iniinom ang kapeng itinimpla ni Manang para sa akin. Nakarinig ako ng yabag at paghila ng upuan, hindi doon, ang atensyon ko kung hindi doon sa taong umupo. Kahit naka-make up siya kitang-kita pa rin ang namumugto nitong mga mata at sumisinghot-singhot pa. What the hell did she do yesterday? Don't tell me she's crying dahil sa pinapagawa ko. Sobrang oo niya. Maganda naman siya kahit malaki eye bags niya, saka ang damn curvin what the hell are you thinking? Stop it, she's a woman, at dumidikit lang sila sayo pag may kailangan. Inalis ko ang tingin ko sa kanya saka tumikim para kunin ang atensyon nito. Finish your food quick, we still have a lot of works to do. Sabi ko at saka itiniklap ang dyaryong hawak bago inayos ang tuxedo ko saka tumalikod at umakmang aalis na. Narinig ko pa itong minumura ako kaya naman tumigil ako sa paglalakad at binalikan ito. Natigil naman ito nang makita ako kaya may naisip akong gawin. Lumapit ako sa kanya habang siya naman ay napapahiga na sa upuan nito. Anong gagawin mo? Nauutol na sabi nito. I leaned closer to her and leave a little distance between our faces. I saw how her face turned red, she closed her eyes as if she's expecting something. I smirk and return to my usual poker face. I can smell her minty breath, and those sexy red lips are tempting me to kiss them. Pinitik ko ang ilong niya saka lumayo na. As if naman hahalikan kita. I whispered through her ear before walking backwards at tumayo ng tuwid. Idinilat na nito ang mata at nakita ko ang pagkadismaya roon, aha. She really wants me to kiss her. You know what? Don't use red lipstick. It's tempting me to kiss you. I said trying to be serious but it turns out to be a joke to her. Oo syempre joke lang walang iba, walang kulang. Ano, I am just playing around, hindi na kailangan magseryoso dito. Tinalikuran ko na ito saka na nagsimulang maglakad papunta sa labas. Narinig ko pang tinawag niya akong unggoy. What the hell, masyado akong gwapo para tawaging ganyan. Nang makalabas, agad akong sumakay sa sasakyan ko at saka iyon pinaharurot papuntang opisina. Akmang lalabas na ako sa sasakyan ko nang biglang tumunog ang telepono ko. Who's this? Diretsahang sabi tanong ko. Your wife is beautiful, isn't she? Hindi ko na kailangan pang tanungin. Don't you dare touch my wife Damon. Papatayin talaga kita. Sigaw ko sa kabilang linya. Well, she really look like a goddess. How about I'll kill her in front of you? That would be a very painful love story, a modern Romeo and Juliet eh. With that he ended the call. Damn, that guy. I will kill him. Papatayin ko talaga siya pag ginalaw niya si Ella. Dinial ko ang number ni Sapphiro. Hindi pa ito nakakasagot agad akong nagsalita. Secure my wife, wag na wag niyo siyang palalabasin ng walang kasama. Sabi ko bago ibinaba ang linya. Tinext ko ang number ni Damon. Battle is only between you and me Damon, wag mong idamay ang asawa ko rito. Nag-vibrate ang phone ko at nakita ko ang reply nito. Picture iyon ni Ella may nakatarak na kutsilyo sa ulo nito at nilagyan pa ng dugo na parang totoo. Biglang tinambal ang puso ko. Hindi ito maaari. Sumakay uli ako sa kotse ko at nag-drive pabalik sa dinaanan ko kanina. Itinext ko uli si Sapphiro at sinabing wag munang aalis nang wala ako. Nanganganib ang buhay ni Ella, dahil sa akin, kaya dapat ako ang may pananagutan sa kaligtasan niya. Besides I'm her husband and it's my duty to serve and protect her no matter what. Talking about duty ha, husband material ka na niyan.
Iniliko ko ang sasakyan pabalik sa mansyon. Damon's going to pay if he tries to harm her, I won't let him. I will definitely kill him bago niya pa magawa ang masamang binabalak niya. Tingnan mo yung lalaking yun. Matapos akong ano ba Ella, umayos ka, isip mo dumudumi na. Inayos ko na lang ang pagkakakurl ng buhok ko at saka na umalis. Pinagbuksan ako ng isang lalaking kumidnap sa akin nung isang araw. Tumingin ako sa likurang bahagi ng kotse. Dumami ata ang sasakyan sa likod. At saka bakit di pa kami umaandar? Sumilip ako sa bintana ng kotse at tinanong yung lalaki. Well, feeling ko ang ganda ko pag nag-English. Sandali lang po ma'am, aalis na po tayo maya-maya, may hinihintay lang po kami. Sagot nito at yumuko ng bahagya. Sino naman? Tanong ko. Biglang bumukas ang kabilang pinto at pumasok doon ang dakila kong asawa. Yep, asawa. Anong ginagawa mo rito? Nalilitong tanong ko. Tinaasan niya lang ako ng kilay saka inutusang mag-drive ang driver. May inabot itong iPad sa akin at may nakasulat sa notes kaya binasa ko. Starting today, I won't let you drive alone even if I hired a lot of bodyguards for you. If you're going to the office you'll come with me, never ever sue me if you still want to leave. How about yung pagmamanage ko ng whole corp, tuloy-tuloy na ba? Tanong ko ulit. Kinuha niya ulit ang iPad at nag-type doon, pabagsak niya inilagay sa upuan sa gitna, namin kung saan may maliit na espasyo. And about my plan abroad, I already sent someone who can take care of it. I already told them my reason to stay. Basa ko ulit. You can just talk, like hindi ka naman pipi para sa iPad ka pa magsulat ng sasabihin mo. Reklamo ko rito. Kinuha niya sa kamay ko ang iPad at nagsulat ulit doon saka ibinigay sa akin. Tumahimik ka, pagong. Hindi ako pagong. Unggoy. Lakas ata ng saltik nito sa utak, nagsasabi lang naman ako ng totoo. At saka hindi na daw siya aalis. Mabuti naman pero assist, CEO niya ako. May ganoon bang posisyon, hindi na ako nagreklamo saka ibinalik sa kanya, ang iPad, kani-kanina lang sinabihan niya kung don't use red lipstick, you're tempting me to kiss you. Nay-tempt asus ipahalag kita sa pulaka eh. Nauna itong lumabas, akala ko pagbubuksan niya ko pero nauna na pala itong pumasok sa akin. Naiinis na lumabas ako at ibinagsak, ang pinto sa kapadebog na umakyat sa hagdan papasok. Nilampasan ko siya, nakita kong tinaasan niya ako ng kilay, hamp. Ahitan ko yang kilay mo dyan. Dumiretso ako sa opisina nito at naka-cross arms na umupo sa couch. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Hindi ba obvious? Di nakaupo, sabi ko. It's my office. Yes, you're my wife yet I didn't give you permission to barge in without telling me, sabi nito. Akala ko ba pipi ka? I sarcastically asked. Hindi ako nito pinansin at saka umupo sa swivel chair nito. Abat talagang nakakainis itong. Pumunta ka sa kanya-kanyang opisina, Ella, babala nito. Sabi niya, halatang nagtitimpi. Where's mine then? Naiiritang sabi ko. Go find it yourself, sabi niya saka na nagsimulang magtipa sa laptop nito. I rolled my eyes 360 degrees bago ito tinalikuran at padabog na naglakad. Lumabas ako sa opisina nito at tinungo ang opisina sa harap. Diretso lamang ang pagpasok ko, sabi niya kasi, go find it yourself daw do. Mas maganda dito sa opisina sa harap. Pagpasok ko sa opisina, ay ayun nga nandun na, ang gamit ko so yun di ako makapag-explain ng maayos since you know, hindi naman sa akin ang building nato. Ipinadala niya na ata yung folders na nasa bahay dito sa opisina na sinasabi niya. Pagpasok ko kasi yun agad ang nakakuha ng atensyon ko. Inilagay ko ang bag na dala ko sa couch saka umupo sa swivel chair at ipinaikot-ikot iyon ng mahina. Tinext ko si Jean na sa makalawa kami magkikita, kukunin ko din si Lisa kanya, ako na, ang hahanap ng paraan para mapatira iyon doon sa bahay ng lalaki. Habang nag-iisip ng mga gagawing paraan, may nakita akong nakaipit na sobra sa isang libro nasa gilid ng laptop. Kinuha ko iyon at binuksan ang sobra. Ang mga rosas ay pula, ang violet ay asul, mas mabuting bantayan mo ang iyong likod o papatayin kita. Nalilitong basa ko rito. Agad akong pinanindigan ng balahibo. Sa ilalim ng sulat kamay na liham, may inisyal sa baba. DL.
May isa pang sobre kaya naman ay binuksan ko iyon at agad na napatili ng makita, ang litrato ko na may dugo at butas sa noo.